Sa karamihan ng kwento ng takot sa Pilipinas, ang panganib ay dumarating ng tahimik. Sa dilim, sa katahimikan, o sa mga lugar na hindi inaasahan. Ngunit may isang nilalang sa folklore na taliwas dito. Ang kanyang presensya ay hindi ipinahahayag ng katahimikan, kundi ng tawa. Isang malakas, tuloy-tuloy at nakakaabalahang tawa, ito ang bungisngis. Ang bungisngis ay hindi tulad ng ibang nilalang na nagtatago o nagmamasid mula sa dilim. Sa halip, ipinaparamdam nito ang sarili sa pamamagitan ng tunog. Sa maraming kwento, naririnig muna ang tawa bago makita ang nilalang. At sa sandaling marinig ito, alam ng mga tao na may mali sa paligid. Ang paniniwala sa bungisngis ay nagugat sa mga kwento ng higante at nilalang na hindi ganap na tao. Noong unang panahon, ang mga kagubatan at kabundukan ay hindi pa ganap na napapasok ng tao. Ang mga lugar na ito ay itinuturing na tirahan ng mga nilalang na mas malalaki, mas malakas at mas mapanganib. Sa mga panahong iyon, ang mga kakaibang tunog sa kagubatan ay nagiging sanhi ng takot. Ang malakas na tawa na umaalingaw-ngaw sa mga bundok at puno ay hindi madaling ipaliwanag. Sa kakulangan ng paliwanag, ang tunog ay nagkakaroon ng anyo. Sa ganitong konteksto, nabuo ang bungisngis bilang isang higanteng nilalang na ang pinakakilalang katangian ay ang walang humpay na pagtawa. Isang tawang hindi nagpapahiwatig ng saya, kundi ng panunuya at kapangyarihan. Ayon sa mga kwento, ang bungisngis ay isang higanteng nilalang na may malaking pangangatawan at lakas na lampas sa karaniwang tao. Madalas itong inilalarawan na may iisang mata at malalaking pangil. Ang kanyang katawan ay mabigat at ang bawat galaw ay ramdam sa paligid. Ngunit higit sa itsura, ang bungisngis ay kilala sa kanyang tawa. Isang tawang malakas, matagal at tila walang tigil. Sa mga kwento, sinasabi na ang tawang ito ay sapat upang magpayanig sa paligid at magdulot ng takot sa mga nakakarinig. Hindi raw ito tawa ng kasiyahan. Sa halip, ito ay tawa ng panunuya. Isang pagtawang nagpapahiwatig na ang bungisngis ay may kontrol sa sitwasyon at ang mga tao sa paligid ay wala nang magagawa kundi makinig. Karaniwang iniuugnay ang bungisngis sa mga bundok, kagubatan at liblib na lugar. Sa mga lugar na ito, ang tunog ay madaling kumalat at umalingaw-ngaw. Ang isang tawa ay maaaring marinig mula sa malayo, ngunit mahirap tukuyin kung saan ito nagmumula. Mas madalas daw marinig ang bungisngis sa gabi kapag tahimik ang paligid at mas malinaw ang bawat tunog. Sa ganitong oras, ang tawa ay mas nakakaabala at mas mahirap baliwalain. May mga kwento ring nagsasabing ang bungisngis ay nagpapakita kapag may mga taong pumasok sa lugar na hindi nila kilala. Sa ganitong mga kwento, ang tawa ay nagsisilbing babala. Ang tawa ng bungisngis ay hindi basta tunog. Sa maraming salaysay, ito ay sandata. Ang tuloy-tuloy na tawa ay sinasabing nakalilito, nakakapanghina at nakakaubos ng lakas ng loob. May mga kwento ng mga taong nawalan ng direksyon dahil sa takot na dulot ng tawa. May mga nagsasabing ang tawa ay tila sumusunod kahit pa sila ay lumalayo. Sa ganitong karanasan, ang tao ay nawawalan ng kontrol sa sarili at sa kapaligiran. Ang tawa ay nagiging paraan upang iparamdam ng bungisngis ang kanyang presensya nang hindi kinakailangang lumapit. Ang tunog pa lamang ay sapat upang magdulot ng takot. Maraming kwento ang nagsasabi na ang mga nakarinig ng tawa ng bungisngis ay bihirang makalimot sa karanasan. May mga salaysay ng mga mangangaso at manlalakbay na nakarinig ng malakas na tawa mula sa itaas ng bundok o sa loob ng kagubatan. Sa ilang kwento, sinasabi na ang tawa ay biglang humihinto kapag sinubukan mong hanapin ang pinanggalingan nito. Ngunit kapag ikaw ay tumigil, ito ay muling bumabalik. May mga karanasan ding nagsasabing ang tawa ay may kasamang pakiramdam ng panunuya. Para bang ang bungisngis ay hindi lamang nananakot, kundi tinatawanan ng takot ng tao. Dahil sa takot sa bungisngis, may mga paniniwala ang mga tao upang makaiwas dito. Isa sa mga pinakakilala ay ang paniniwalang huwag pansinin ng tawa. Ang paghingi ng pansin sa tunog ay sinasabing lalong nagpapalapit ng panganib. May mga nagsasabing ang pananatiling kalmado at patuloy na paglalakad ay nakatutulong upang makaiwas. Ang pagpapakita ng takot ay itinuturing na kahinaan na maaaring samantalahin. Sa
Ilang lugar pinapayuhan ang mga tao na huwag pumasok sa kagubatan ng mag-isa, lalo na sa gabi. Ang mga ganitong payo ay nagsilbing praktikal na gabay upang maiwasan ang tunay na panganib sa mga liblib na lugar. May mga pananaw na nagsasabing ang bungis-ngis ay maaaring simbolo ng takot ng tao sa mga puwersang mas malaki at mas malakas kaysa sa kanya. Ang malakas na tawa ay maaaring kumatawan sa kawalan ng kontrol at sa pakiramdam na ikaw ay pinagtatawanan ng isang mas makapangyarihang nilalang. Mayroon ding nagsasabing ang bungis-ngis ay bunga ng mga tunog sa kalikasan na pinalakas ng imahinasyon. Ang hangin, hayop at eko sa bundok ay maaaring lumikha ng tunog na tila pagtawa. Sa ganitong konteksto, ang bungis-ngis ay naging paraan ng pag-unawa ng tao sa takot na dulot ng kalikasan. Sa kabila ng pagbabago ng panahon, nananatili ang kwento ng bungis-ngis. Ito ay dahil ang takot sa panunuya at pagkawala ng kontrol ay patuloy na nararanasan ng tao. Ang bungis-ngis ay hindi lamang nilalang ng lakas, kundi simbolo ng takot na pagtawanan ang kahinaan. Sa ganitong pananaw, ang kwento ay nananatiling relevant kahit sa modernong panahon. Ang bungis-ngis ay hindi lamang higanteng tumatawa sa kagubatan. Ito ay representasyon ng takot sa kawalan ng kapangyarihan at sa pakiramdam na ikaw ay maliit sa harap ng mas malalaking puwersa. Sa bawat kwento ng bungis-ngis, may paalala na ang takot ay hindi laging tahimik. Minsan, ito ay maingay, paulit-ulit, at hindi mo matatakpan ng tenga. At sa mga sandaling iyon, ang pinakamahirap ay hindi ang tumakbo, kundi ang pananatiling kalmado habang may tumatawa sa dilim, tila alam na wala kang magagawa, kundi makinig.